Nagsimula ang palabas sa Espanya, kung saan isang batang babae na nagngangalang Julia ang nakatanaw sa bintana habang may nagaganap na malaking kaguluhan sa labas. Sa TV, tinatalakay ng Pangulo ng Bansa ang tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig at kung paano nirarasyon at inilagay sa ilalim ng mahigpit na kontrol ang mga likas na yaman. Ang mga bagong virus ay nagdulot ng pagbagsak ng mga ospital na humantong sa pagdeklara ng state of emergency. Di nagtagal, sina Julia at ang kanyang kakambal na si Sarah ay ipinatawag ng kanilang ama, si Ramon. Sinabi niya sa kanyang mga anak na mahal niya sila at may itinurok na bagay sa kanilang mga leeg. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga kwintas bago nila inimpake ang kanilang mga gamit para umalis. Di nagtagal, ang ina ng mga bata, si Emilia, ay sumugod papasok sa bahay at niyakap ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, ilang opisyal ng militar ang sumugod at marahas na kinaladkad si Ramon palayo habang si Emilia ay naiwang sumisigaw at umiiyak. Ang eksena ay nagpapatuloy sa 25 taon na ang lumipas, kung saan nakita natin ang nasa hustong gulang na si Julia sa dystopian Madrid na kontrolado ng militar. Si Julia ngayon ay nagtatrabaho bilang delivery woman at di nagtagal ay dumating sa isang bahay aliwan upang mag-iwan ng pakete ng alak. Habang paalis, may narinig siyang umiiyak mula sa isang silid, kaya tumungo siya roon at nakita ang isang dalagita na nagngangalang Sol, na umiiyak. Naawa si Julia sa kanya at sinubukan siyang ilayo, ngunit biglang sumulpot ang isang lalaki at sinubukan silang pigilan. Muntik na niyang mapatay si Julia sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, kaya bilang depensa, kumuha si Julia ng kutsilyo mula sa bulsa at brutal na sinaksak ito. Ilang sandali pa, namatay ang lalaki dahil sa pinsala, habang ang dalawang babae ay nagmamadaling tumakas. Ngunit biglang naalala ni Julia na naiwan niya ang kanyang kwintas sa loob, kaya hiniling niya kay Sol na manatili doon at bumalik siya. Kinuha niya ang kwintas at bumalik para kay Sol, para lamang mapagtanto na umalis na ang dalagita. Nagmamadaling umuwi ang takot na Julia nang walang nakakapansin at nilinis ang dugo. Di nagtagal, natagpuan siya ng kanyang kasintahan, si Carlos, sa tensyonadong kalagayan at tinanong kung ano ang nangyari. Lumuluhang inamin ni Julia na nakapatay siya ng isang lalaki, gayunpaman, hindi lamang ito ordinaryong tao kundi isang mataas na opisyal ng militar na nagngangalang Major Merida. Ang eksena ay napunta sa isang maliit na bayan kung saan nakilala natin si Hugo at ang kanyang anak na si Marta. Lumalabas na si Marta ay anak ni Sarah na pumanaw kamakailan dahil sa nakamamatay na virus. Naglagay sina Hugo at Marta ng bulaklak sa puntod nito bago nakipagkita sa kapatid ni Hugo na si Alex. Pagkatapos ay tumungo ang tatlo sa Madrid kung saan plano nilang makipagkita sa tiyahin ni Marta na si Julia at sa lola nito na si Emilia. Pagdating sa checkpoint, nagtanong ang mga sundalo tungkol sa kanyang ina kaya nagsinungaling si Marta at sinabing sasama siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Samantala, sa bahay aliwan, dumating ang isang pulis na nagngangalang Major Jimenez upang imbestigahan ang pagpatay kasama ang kanyang pangkat. Tinanong niya ang lahat ng mga manggagawa at natuklasan na ang namatay na opisyal ay kasama ang isang dalagita na pinaniniwalaan nilang pumatay sa kanya. Pagkatapos ay dinala ng opisyal ang mga manggagawa sa istasyon at brutal na binugbog at pinahirapan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa dalagita na iyon. Kasabay nito, binalaan ni Carlos si Julia na kailangan niyang umalis sa lungsod dahil kalaunan ay mahahanap siya ng mga pulis. Nag-aalala si Julia tungkol sa kanyang ina, ngunit ipinaalala sa kanya ni Carlos na ang pananatili ay maglalagay sa kanyang ina sa panganib. Nagpa siya ang magkasintahan na umalis sa lungsod kinabukasan, kaya pinuntahan ni Julia ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nakarating sina Hugo, Marta, at Alex sa bahay ni Emilia, at labis na natuwa ang pamilya na muling magkita pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi nagtagal ay dumating din si Julia, at sinabi ni Marta na kamukha niya ang kanyang ina. Pagkatapos, nagpa siya ang pamilya na walang dapat makaalam tungkol sa pagkamatay ni Sarah dahil sa virus dahil nangangahulugan ito na arestuhin at posibleng patayin pa sila ng gobyerno dahil sa pagkahawa. Kinabukasan, sina Hugo, Alex at Marta ay dumalo sa regular na pagsusuri sa dugo na kinakailangan para sa lahat ng mga bagong dating sa lungsod. Sa panahong ito, may natuklasan ng mga nurse na hindi inaasahan sa dugo ni Marta at mabilis na inalerto ang kanilang mga nakatataas. Pagkatapos ay nagbago ang mga bagay nang sapilitang kunin ng ilang opisyal si Marta na ikinataranta ng kanyang ama at tiyuhin. Nagsimulang sumigaw ang kawawang bata para humingi ng tulong habang desperadong hinabol siya ni Hugo at Alex upang kunin. Sa kasamaang palad, nawalan ng saysay ang kanilang mga pagsisikap dahil si Marta ay dinala sa isang sasakyan habang si Hugo ay binugbog ng militar. Hindi nagtagal, nakarating si Hugo sa bahay ni Emilia kung saan ipinaliwanag niya ang nangyari. Sa sandaling ito, nagpakilala ang pinuno ng kabahayan na si Bigonya at iminungkahi na maaaring kinuha ng gobyerno si Marta dahil walang trabaho si Hugo. Tila tapat ang babae sa mga awtoridad at tiniyak sa kanya na ipapadala si Marta sa isang kolonya kung saan siya ay aalagaan ng mabuti. Ngunit tumanggi si Hugo na maniwala at desperadong bawiin ang kanyang anak, kaya sinabi ni Emilia na may kakilala siyang makakatulong sa kanila. Kalaunan, nakarating si Emilia sa isang lihim na lokasyon kung saan sumakay siya sa mamahaling kotse at nakatagpo ang health minister na si Luis.
Tila sila ay matagal nang magkaibigan, kaya ipinaliwanag ni Emilia ang sitwasyon at humingi ng tulong sa kanya upang maibalik si Marta. Sinabi ni Luis na ang kanyang asawa ay naghahanap ng ilang empleyado at iminungkahi na maaari niyang bigyan si Hugo ng trabaho na maaaring makatulong na maibalik ang kanyang anak. Pumayag si Emilia, pagkatapos ay ibinigay ni Luis ang kanyang address at nagbigay din ng pass para makadaan si Hugo. Lumalabas na sa realidad na ito, ang mga mayayaman ay nakatira sa isang lugar na tinatawag na Sector 1, habang ang mga mahihirap ay nakatira sa Sector 2 na hinahati ng isang bakod. Kinakailangan ng pass para makatawid ang mga mahihirap sa mahigpit na binabantayang bakod ng militar. Nagpasalamat si Emilia sa tulong nito, habang si Luis ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal na nagpapahiwatig na may malasakit ito sa kanya. Kinabukasan, dumating si Hugo sa checkpoint, kung saan ginamit niya ang kanyang pass at sa wakas ay pumasok sa Sector 1 na mukhang maganda at magarbo. Di nagtagal, nakarating siya sa mansyon ng ministro, kung saan nakilala niya ang punong kasambahay na hinimok siyang paulit-ulit na maghugas ng kamay. Pagkatapos ay nakilala ni Hugo ang asawa ng ministro, si Alma, na nag-interview sa kanya at inalok siya ng trabaho bilang kasambahay sa kabila ng kanyang background sa engineering. Pumayag si Hugo, ngunit hiniling ni Alma na isama rin ang kanyang asawa dahil ito ay posisyon ng mag-asawa. Ipinaliwanag ni Hugo na ang kanyang asawa ay nasa ibang bayan, ngunit nang sabihin ni Alma na hindi ito mababago, nag-aatubili siyang nangako na isasama niya ito kinabukasan. Kinagabihan, nakita natin si Marta at ilang iba pang mga bata na dinala sa isang misteryosong pasilidad na tinatawag na CIM. Napilitan ng mga bata na ibigay ang lahat ng kanilang mga gamit, ngunit palihim na itinago ni Marta ang isang kwintas na regalo mula sa kanyang yumaong ina. Di nagtagal, dumating ang direktor ng pasilidad at siya pala ay walang iba kundi si Alma. Nakausap niya ang isang siyentipiko na nagngangalang Dr. Thomas at nalaman natin na nagsasagawa sila ng eksperimento sa mga bata upang makahanap ng lunas para sa virus. Ipinahayag ni Thomas na ang mga eksperimentong ito ay lubhang mapanganib at maaaring mamatay ang mga bata, ngunit walang pakialam si Alma na nagsasabing ang mga bata ang kanilang huling pag-asa. Sa isa pang eksena, dumating ang ilang pulis sa isang pamayanan ng mahihirap kung saan sa wakas ay natagpuan nila si Sol na nagtatago kasama ang kanyang lola at nakababatang kapatid na babae. Sinubukan ng lola na protektahan si Sol, iginiit na ang patay na lalaki ay mapanganib na dating sapilitang nangunguhan ng mga batang babae. Ngunit tumanggi ang mga opisyal na makinig at agad na pinatay ang matandang babae bago inaresto si Sol. Pagkatapos ay dinala nila siya sa istasyon ng pulis kung saan siya ay sumailalim sa walang awang pagpapahirap habang hinihiling nilang malaman kung sino ang pumatay kay Major Merida. Sa ibang lugar, aalis na sana sa lungsod sina Carlos at Julia nang bigla silang nilapitan ni Hugo. Ipinaliwanag niya kung paano kinuha si Marta at ang tanging paraan upang maibalik siya ay ang pagkakaroon niya ng trabaho, ngunit para doon, hinihiling ng mga amo ang kanyang asawa. Dahil magkamukha sina Julia at Sarah, nagmakaawa si Hugo sa kanya na magpanggap na asawa niya hanggang sa makuha niya ang kontrata sa pagtatrabaho. Natigilan si Julia dito at tumanggi dahil balak niyang umalis agad ng lungsod. Humingi siya ng tawad sa kanya at nagpatuloy sa pag-alis kasama si Carlos sakay ng motorsiklo nito. Ngunit habang naglalakbay, nag-alala si Julia para sa kanyang pamangkin at kalaunan ay nagpa siya na tulungan si Hugo. Nag-aatubili si Carlos na sumang-ayon sa ideya at nagplano silang magkita ng alas 11 ng gabing iyon upang makatakas sa lungsod. Kasunod nito, umuwi si Julia at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa plano nitong palitan si Sarah. Pagkatapos ay pinuto ni Emilia ang mga signature braids ng kanyang anak upang maging kamukha niya talaga ang kanyang kapatid. Samantala, sa istasyon ng pulisya, walang awang pinahirapan ni Major Jimenez si Sol hanggang sa tuluyang ibunyag ng dalagita ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa lalaki. Pagkatapos ay inilarawan niya ang mukha ni Julia sa mga opisyal na agad na nagsimulang mamigay ng mga wanted posters sa buong lungsod. Hindi nagtagal, natanggap din ni Bigonya ang wanted poster at agad itong nakilala bilang si Julia. Pumunta siya upang makita si Emilia at nagtanong tungkol sa kanyang anak, ngunit bigla na lamang, sumulpot si Julia at nagpakilala bilang si Sarah. Sinabi niyang hindi niya nakita ang kanyang kapatid nitong mga nakaraang araw, kaya nag-aatubili si Bigonya na umalis doon. Pagkatapos, dumating si Julia sa bakod, kung saan nakatagpo niya si Hugo, at pareho silang tumungo sa Sector 1. Maya-maya ay nakarating sila sa bahay ni Luis kung saan pinaligo sila ng punong kasambahay bago sila italaga sa kanilang mga responsibilidad. Nang gabing iyon, lumabas na ito pala ay malaking salo-salo kung saan nakilala natin ang mga anak ni Alma, sina Ivan at Daniela, kasama ang ilang iba pang mga bisita. Lumabas na kabilang din si Jimenez sa mga bisita na labis na ikinabahala ni Julia. Pagkatapos ay sinabi ng opisyal na mukhang pamilyar ang kanyang mukha, ngunit sinabi ni Luis na anak siya ng isang kaibigan at hindi mapanganib. Pagkatapos ng salo-salo, sa wakas ay natanggap ni Hugo at Julia ang kanilang mga kontrata sa trabaho na nagbigay sa kanila ng ginhawa. Pagkatapos ay inamin ni Julia kay Hugo ang tungkol sa pagpatay sa opisyal ng gobyerno na nangmolestya sa menor de edad. Nagulat si Hugo nang marinig ito at nagpasalamat sa kanya sa pagbubuwis ng kanyang buhay upang maibalik si Marta.
Sa ibang lugar, bumalik si Alma sa CIM kung saan kinausap niya si Dr. Thomas tungkol sa pag-usad ng kanilang mga eksperimento. Napansin natin ang mga bata na nagkakasakit ng malubha at patuloy na nagsusuka dahil sa mga eksperimento. Pagkatapos ay pinuntahan ni Alma ang mga bata kung saan nilapitan niya si Marta at tinawag itong espesyal. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kwintas ng batang babae na ikinagalit ni Alma dahil hindi pinapayagan ng mga bata na magdala ng mga personal na gamit. Kaya inutusan niya ang isang nurse na itapon ng kwintas at pinagbantaan siyang tatanggalin sa trabaho kapag naulit ito. Sa ibang lugar, dumating si Julia sa lugar kung saan dapat silang magkita ni Carlos, ngunit hindi ito sumipot. Nagsimula siyang magpanik, habang sa ibang lugar, nakita natin na natunton na ng mga opisyal si Carlos at binaril ito. Di nagtagal, inanunsyo ni Jimenez sa publiko na ang pumatay kay Major Merida ay nahuli at binaril habang sinusubukang tumakas. Samantala, kasama ni Julia ang ilang mga palaboy na sinusubukan ding umalis sa lungsod nang bigla na lamang isang drone ang sumulpot sa harap nila. Sinabihan ni Julia ang lahat na magtago nang dumating ang mga pulis at sinimulang barilin ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo sina Julia at ang mag-ama upang magtago sa likod ng pader, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay. Kalaunan ay nahuli sila at nang subukang tumakbo ang anak, agad siyang binaril. Tinangka ng kanyang nanlulumong ama na abutin ng anak na natumba, ngunit napatay din siya. Nang masaksihan ito, natakot si Julia at nang malapit na siyang barilin, lumitaw si Hugo at sinabi sa mga opisyal na asawa niya ito at pareho silang nagtatrabaho para sa health minister. Ipinahayag niya na bago sila sa lungsod at malamang na naligaw siya ng landas, iginiit na hindi niya tinangka na tumakas. Nang marinig ito, atubili silang pinayagan ng mga opisyal ngunit binalaan silang mag-ingat sa susunod. Nang sila na lang dalawa, sa wakas ay sinabi ni Hugo kay Julia na patay na si Carlos at binansagan siyang mamamatay tao sa balita. Gumuho ang mundo ni Julia nang marinig ito at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ni Hugo. Kinabukasan, pumasok sina Julia at Hugo sa trabaho sa Sector 1 gaya ng dati dahil hindi pa rin nila nababawi si Marta. Pagkatapos ay hiniling ni Luis kay Hugo na tumulong sa pag-aayos ng kanyang sasakyan dahil ang lalaki ay isang inhinyero. Samantala, si Julia ay inatasan na alagaan ng pamangkin ni Alma na si Sergio na kamakailan lamang ay bumuo ng magandang ugnayan sa kanya. Ang eksena ay nagpapatuloy sa istasyon ng pulisya kung saan makikita natin si Carlos na buhay pa ngunit brutal na pinahihirapan ng mga opisyal. Hiniling ni Jimenez na malaman ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan, ngunit tumanggi si Carlos na ibunyag ang anuman sa kabila ng hindi matiis na sakit. Kinahapunan, dumating si Alex sa lugar kung saan unang dinala si Marta at ipinakita ang lahat ng papeles upang patunayan na ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho na ngayon. Gusto niyang maibalik si Marta, ngunit sinabihan siya ng opisyal na umuwi at maghintay ng sulat mula sa gobyerno. Ikinadismaya ito ni Alex at sa sandaling iyon, nakita niya si Daniela na isa ring abogado. Naawa siya sa kanya at sinubukang tumulong, ngunit sa kasamaang palad, nawalan din ng saysay ang kanyang mga pagsisikap. Nang mag-isa na siya, nilapitan si Alex ng isang nurse na nag-imbita sa kanya para sa pribadong pag-uusap sa rooftop. Nagsigarilyo sila ng magkasama kung saan sinabihan siya ng nurse na huwag mag-alala dahil ang batang babae ay nasa mabuting pangangalaga. Pagkatapos ay ibinigay ng nurse ang kanyang address at inanyayahan siyang bumisita mamaya upang makapag-alok siya ng tulong sa sitwasyon. Bumalik sa CIM, nabunyag na isang batang lalaki ang namatay matapos sumailalim sa matinding mga eksperimento. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Alma at natuwa siya nang malaman niyang malapit na ang mga siyentipiko sa lunas. Pagkatapos ay binisita niya ang mga bata kung saan inabutan sila ng yogurt ng mga nurse habang nagkukwento si Alma. Pinuri ni Alma ang mga bata, sinabi sa kanila kung gaano sila ka-espesyal at katapang at balang araw ay ililigtas nila ang milyon-milyong buhay. Sa pagtatapos ng kwento, nawalan ng malay ang mga bata dahil sa yogurt na may gamot at pagkatapos ay sinimulang kunin ng mga nurse ang kanilang dugo. Sa ibang lugar, nagbibisikleta si Julia sa isang parke kasama si Sergio nang bigla siya nitong bigyan ng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Julia sa gulat dahil ang kwintas ay kay Marta at tinanong niya kung saan niya ito natagpuan. Sinabi ng bata na ito ay nasa basurahan sa malapit sa harap ng gusali ng CIM na isiniwalat ni Sergio na pasilidad ng kanyang tiyahin. Nagsimulang maghukay sa basurahan si Julia at hindi nagtagal ay natagpuan din ang mga damit ni Marta na may mantsa ng dugo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na umuwi kung saan ipinakita niya ang mga damit at kwintas kay Hugo. Pareho silang naghinala na si Alma ang maaaring nasa likod ng lahat ng ito at nagpa siya na tingnan ng pasilidad. Sa isa pang eksena, dumating si Alex sa apartment ng nurse kung saan natagpuan niya itong nakadamit ng sexy. Nagsimula siyang sumayaw at akitin siya at naging intimate sila. Gayunpaman, nang matapos ito, biglang bumunot ng baril ang nurse at itinutok ito kay Alex. Nabunyag na isa siyang impormante ng gobyerno, ngunit bago pa niya ito mapatay, may kumatok sa pinto. Si Emilia pala ito na nakakita sa address ng nurse sa isang papel na iniwan ni Alex. Sinubukan niyang kunin si Alex at nang magmatigas ang nurse, binunot ni Emilia ang sarili niyang baril at binaril siya hanggang sa mamatay.
Ikinatakot ito ni Alex, ngunit inutusan siya ni Emilia na halugugin ang apartment para magmukhang isang pagnanakaw. Pagkatapos ay natagpuan niya ang diary ng nurse na naglalaman ng ilang mahahalagang impormasyon at itinago ito sa kanyang damit. Sa ibang lugar, nagawa ni Hugo na ayusin ang kotse ni Luis, kaya isinama niya si Julia at umalis sa bahay. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa gusali ng CIM kung saan sila palihim na pumasok ng hindi napapansin. Habang nagmamasid, pumasok sila sa isang silid na parang morgue at nagimbal nang makita ang isang natatakpang bangkay sa mesa. Inihanda ng dalawa ang kanilang sarili para sa pinakamasamang maaaring mangyari at inalis ang kumot para makita kung kaninong bangkay ito. Laking ginhawa nila nang makitang hindi ito si Marta, kundi ang batang lalaki na namatay ilang araw na ang nakalilipas dahil sa mapanganib na mga eksperimento. Nababalisa pa rin ang dalawa at habang sinusuri nila ang ilang mga kompartamento, natuklasan nila ang mga bangkay ng maraming patay na bata. Napagpasyahan nilang hanapin si Marta at palihim na pumasok sa pasilidad habang maingat na iniiwasan ng mga security. Sa wakas ay narating nila ang pasilyo kung saan natutulog ang lahat ng mga bata at sa pamamagitan ng pintuang salamin, marahang tinawag ni Hugo ang kanyang anak. Narinig siya ni Marta at nagmamadaling pumunta sa pinto kung saan siya ay nabigla nang makita ang kanyang ama. Gayunpaman, wala ng oras para magsama muli ng maalerto ang mga security guard at nagsimula silang lumapit. Napilitang umalis si Hugo, ngunit nangako siya kay Marta na babalik siya para sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tumakas sina Hugo at Julia sa gusali bago pa sila maabutan ng mga puwersa ng seguridad. Sa ibang lugar, umuwi sina Emilia at Alex kung saan sinabi ni Emilia sa kanya na ang diary ng nurse ay naglalaman ng listahan ng mga taong nasa panganib. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa isang address at ibigay ang diary, ngunit sinabihan siyang huwag niyang banggitin ang pangalan nito. Pumayag si Alex at tumungo sa address kung saan nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Iris at ang ama nito na lumilitaw na mula sa grupo ng mga rebelde. Sinubukan silang bigyan ni Alex ng babala at ibigay ang diary, ngunit pinaghihinalaan nilang isa siyang espiya at pinatulog. Samantala, bumalik sina Julia at Hugo sa bahay ng ministro kung saan galit nilang hiniling na makausap ang ministro. Sinubukan silang pigilan ng mga security, ngunit nagawa pa rin nilang makaharap si Luis at ipaliwanag kung paano nila nakita ang ilang mga bata na nakakulong sa loob ng CIM na pinapatakbo ni Alma. Nagkunwari si Alma na walang alam tungkol dito at umaktong gulat na gulat habang nagpasya si Luis na pumunta sa pasilidad at tingnan ito mismo. Gayunpaman, pagkaalis nila, may tinawagan si Alma at agad na nagutos na lumikas sa gusali. Maya-maya, dumating sina Hugo at Luis sa CIM kung saan ipinaliwanag ni Hugo ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit nang marating nila ang bulwagan kung saan nakakulong ang mga bata, natagpuan nilang walang laman ang mga kama at walang mga batang nakikita. Lumitaw din si Dr. Thomas at sinubukang ipaliwanag na walang kahina-hinalang nangyayari at walang mga batang dinudukot. Agad na tumakbo palabas ang natatarantang si Hugo kung saan nakita niya ang isang trap na naghahandang ilayo ang mga bata. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap si Marta doon dahil isinakay na ito sa isa pang trap kung saan ang mga bata ay pinausukan hanggang sa mawalan ng malay. Sa isa pang eksena, nagising si Alex na nakatali sa isang upuan habang tinatanong ni Iris at Fernando kung paano niya nakuha ang diary. Ipinaliwanag ng kawawang si Alex ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw, kasama na kung paano siya inakit at sinubukang patayin ng nurse. Ngunit ayaw maniwala ng mag-ama at malapit na sana siyang barilin nang dumating si Daniela. Lumalabas na, kahit anak siya ng ministro, bahagi rin siya ng grupo ng mga rebelde at tumutulong sa mga mahihirap. Nagpahayag siya ng pagtitiwala kay Alex at kinumbinsi ang iba na hindi ito espiya at pagkatapos ay pinayagan na siyang umalis. Bumalik ang eksena sa bahay ni Alma kung saan siya ay binisita ni Jimenez na nangakong tutulungan siya sa sitwasyon. Lumilitaw na sina Alma at Jimenez ay lihim na may relasyon at lubos niyang alam at sinusuportahan ng mga kriminal na gawain nito. Di nagtagal, umuwi si Luis kasama si Hugo at iginiit ni Alma na hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga bata. Tila naniwala si Luis sa kanya at inutusan si Jimenez na mag-imbestiga, binigyang din na ang kanilang pangunahing prioridad ay ang mahanap si Marta. Kalaunan, sa istasyon ng pulisya, tinanong ni Jimenez si Dr. Thomas na mabilis na sumuko at isiniwalat na si Alma ang namamahala sa proyekto sa nakalipas na 5 taon. Ibinigay din niya ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga pagdukot at mga eksperimento sa mga bata ay iniutos ni Alma. Sa ibang lugar, inihatid pa uwi ni Luis sina Julia at Hugo gamit ang kanyang sasakyan kung saan nakasalubong niya si Emilia sa labas. Niyaya niya si Luis na kumain, na malugod nitong tinanggap. Kalaunan, habang magkasama silang dalawa, naalala ni Luis ang nakaraan at lumilitaw na minsan na siyang umibig dito. Gayunpaman, nagpakasal ito sa iba na siyang dumurog ng kanyang puso. Ang mga alaalang ito ay labis na ikinalungkot ni Luis, kaya bigla niyang sinabi na may trabaho siya at umalis ng bahay. Samantala, nilapitan si Julia ng isang opisyal na nagpumilit na pumunta siya sa istasyon ng pulisya para makipag-usap. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit sinabi ng lalaki na hindi ito maaaring areglohin, kaya nagalok si Hugo na sumama bilang kanyang asawa.
Kalaunan, sa istasyon ng pulisya, nagtanong ang opisyal tungkol sa kanyang kapatid na si Julia, na pumatay ng tao, ngunit nagkunwari si Julia na walang alam. Iginiit din niya na hindi magagawa ng kanyang kapatid ang pagpatay. Gayunpaman, alam ng opisyal na siya talaga si Julia at ipinakita sa kanya ang ilang mga bagay na pagmamayari ni Carlos, kasama ang kanyang abo. Ito ay labis na ikinabahala ni Julia, dahil naalala niya ang kanilang nakaraan, ngunit sinubukan niyang magpanggap na matapang at itinago ang emosyon. Sa ibang lugar, inatasan si Alex na ihatid si Luis pauwi, kung saan nakatanggap din siya ng pass para makapasok sa Sector 1. Doon, napansin niya si Daniela at nagulat nang mapagtanto na anak pala ito ng ministro. Nainis si Daniela nang makita siya at binalaan siyang huwag ibunyag ang anumang bagay tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa mga rebelde, na sinangayunan naman ni Alex. Sa isa pang eksena, nakita natin si Alma at ang kanyang anak na si Ivan na dumating sa liblib na lugar, kung saan sinuri nila ang mga bata sakay ng truck. Pagkatapos ay kinuha nila ang walang malay na si Marta mula sa grupo ng mga bata at inilayo ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.